Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Benepisyo ng nap time sa mga bata, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa dailymom.com, ang pagtulog ng mga bata ay hindi lang mahalaga sa gabi, kundi pati rin sa umaga o hapon. Dahil una, mas maiiwasan ang pagtatantrum sa mga chikiting kung magkakaroon sila ng nap time. Pangalawa, nakatutulong din ito upang mas madaling ma-absorb ng mga bata ang kanilang mga pinag-aaralan. Habang natutulog daw kasi, ay pinoproseso ng kanilang utak ang mga impormasyong kanilang nakalap habang gising. At panghuli, magiging mas malusog ang kanilang pangangatawan dahil puno sila ng energy at mas makakakain sila ng maayos. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplaw sa charm. Charm Fabcon. ACS. Oras o dya, 7 minuto, makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Maganda nga po Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Abril. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. At sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Narito ang ating headlines. Pagdinig ng Kongreso sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpapatuloy kahon ng tax records ng mag-asawang BP Sara at Attorney Mans Carpio hindi binuksan. Video ng pagbabanta ni BP Sara authenticated at hindi AI. Maternity benefits ng PhilHealth pinaasan at pinalawak ng Malacanang. Ghost drivers kasama sa mga recipient o nakatanggap ng ayuda mula sa PNC. Gobyerno muntik ng malugi ng 2.7 billion pesos. AFP walang valid info sa bagong ugong na destabilization. Dalawa naman sugatan sa sunog sa sukat Muntinlupa City. Lalaking naglalaro ng mobile game sa Dasmariñas, Cavite, pinagbabaril, patay. At isang bedridden na senior citizen, patay naman sa sunog sa Sara, Iloilo. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang araw Pilipinas. Hindi binuksan sa pagdinig ng House Justice Committee ang selyadong green box mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records sina Vice President Sara Duterte at ang mister na si Attorney Mans Carpio. Ito'y matapos ibasura ng komite ang motion ni Congressman Leila de Lima na silipin ang laman ng kahon sa gitna na nagpapatuloy at huling impeachment proceedings. Sa naging botohan, nakakuha lamang ng 6 na botong pabor ang motion ni De Lima, habang 38 ang bumoto laban rito at walang nag-abstain. Matatandang sinumite ng biyayara naturang kahon noong April 22, ngunit hinarang ang pagbubukas ito dahil ang paglalabas ng sensitibong tax records ay maaari lamang ng manong gawin sa isang executive session at hindi sa isang pampublikong pagdinig. Isang diversionary tactic lamang ang pag-ain ng reklamo ni Attorney Mans Carpio laban sa ilang miyembro ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa huling pagdinig ng komite para sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Jokno, inililihis lamang ni Attorney Carpio na asawa ng pangalawang Pangulo ang atensyon ng publiko mula sa impeachment proceedings. Muling iginit ni Jokno na naayon sa saligang batas ang subpina
ng komite sa AMLAC para humiling ng detalyadong financial transactions ni Attorney Carpio. Humarap naman sa Senado ang Meralco at Energy Regulatory Commission para ipaliwanag ang mataas na singil sa generation charge. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee, questionable ang 75 sentimos bawat kilowatt hour na itaas sa singil sa generation charge. Pero paliwanag ng Meralco, dahil lamang ito sa tinatawag na foreign exchange o palitan ng piso kontra sa dolyar. Dahil dito sinabi ni Gatchalian na tiyak na mayroon pang panibagong bill shock dahil hindi pa kasama sa mga dahilan ng electricity hike ang pagtaas sa presyo ng langis. Nanawagan si Senator Gatchalian sa ERC na makialam na dahil may kapangyarihan naman silang ipag-utos na maging staggered or utay-utay ang gagawing pagtaas sa singil sa kuryente. Samantala, bagyang nabawasan naman ang dami ng pamilyang Pilipino na nagsabing sila'y mahirap. Ito po'y bati naman sa survey ng Octa Research noong March 19 hanggang March 25. Ayon po sa naturang resulta ng survey, mula 37%, ito na po'y bumaba sa 35% ang self-rated poverty sa bansa bago nangyari ang sigalot sa gitnang silangan. Lumabas sa tugon ng masa survey na sa unang quarter ng taong ito, 2026, abot daw po sa 9.2 milyong pamilya ang nagsabi na sila ay mahirap, na mas mababa pa sa halos 9.8 milyon noong December 2025. Inagpa ng Octa na nasa 24% ng respondents ang nagsabi na sila ay hindi dukha, habang 41% ang hindi sigurado kung sila ay mahirap o hindi mahirap. 14 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon, piniyak ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na handa ang Senado sakaling pagpatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na nagpapatuloy na pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Lacson, Chairman ng Senate Committee on Accounts, 500,000 pesos lamang ang nagastos sa 27 milyong piso na inilaan para sa 2025 General Appropriations Act na ang unang dinala sa Senado ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dahil dito ay bahagi ng continuing appropriations, maaari pa itong gamitin sakaling iakyat sa Senado ang impeachment complaint. Git ni Lacson, ebidensya lamang ang kanyang tinitignan kapag natuloy ang paglilitis, at paalala sa mga kapwa niya senador, pailali ng wastong asal bilang posibleng mga senador judge sakali makarating sa Senado ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Samantala naman, nagbukas buwang palitan ng dolyar at piso kaninang umaga sa pinakamababang 61 pesos and 62 centavos sa bawat US dollar. Lalo pa itong sumadsad sa palitan kahapon, numabot naman sa 61.30 sa bawat dolyar. Ito na po ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar na naitala simula ng sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan. Muli namang tumaas ang presyo ng crudo sa world market matapos naman ang pagkalas ng UAE, United Arab Emirates, mula sa OPEC Plus, kung saan pumalo na po sa $110 bawat barel ang presyo ng crude oil sa global market. Labas tayo ng himpilan, balikan natin ang mga kaganapan sa huling araw ng impeachment proceedings sa House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte. At kasalukuyang tinatalakay ang kasong pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, hindi sa kanyang may bahay, at kay dating House Speaker Romualdez. Pagbabanta naggaling kay Vice President Sara Duterte. At ang latest development, yun daw pong video ng pagbabanta ni VP Sara authenticated or tunay at hindi AI.
Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray authenticated ng National Bureau of Investigation ang viral video ni Vice President Sara Duterte sa kill threat kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang pagkumpirma ay ginanap dito sa ongoing hearing pa rin ni NBI Agent John Mark Calilong sa pagtatanong ni Congresswoman Isabel Maria Zamora. Ayon kay Calilong, ang kanilang verify na video ay authenticated at ito ay refer sa remaining third and fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng akusasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes na connected din sa alleged threat o pagbabanta. Ayon kay Calilong na siyang ahente ng NBI at isa sa 4 na nagsagawa ng investigasyon, ang sinabi niya na ang video ay authenticated sa ilalim ng Affidavit of Authentication of Digital Evidence at ito ay nasa annex ng Affidavit of Investigation na naisumite sa Justice Panel. Pakinggan natin si NBI Agent John Mark Calilong dito sa hearing ng House Justice Committee. Una po, kami communicate with Facebook Meta para po ma-preserve po yung URL na nagko-contain po nung video nung press conference nung November 23, 2024. Then, nagkaroon po kami ng confirmation email from Meta na ginawa nila yung necessary step para po ma-preserve. Next, we conducted screen recording of the video to ensure that what transpired is also being recorded. Spin recording po. Yes po, including the URL po, tsaka kung sino po yung nag-stream ng video. Okay po. Then after po makapag-generate kami... Sorry po, binanggit niyo po kung sino po yung nag-stream ng video. Sino po yung nag-stream ng video na ito? For the authenticated video, ang nag-stream po is si Harry Roque po, Your Honor. Okay po. Na account po. Go ahead po. Sige po, tuloy po. Then after pong ma-record, nag-conduct po kami ng hash value calculation. Ang hash value calculation po, yung tinatawag na in layman's term, pag-fingerprint nung digital data, digital file, para po ma-ensure na yung video na yon, if magkaroon ng editing, magbabago po yung hash value. So meaning nyo po, makita po natin na altered or edited po ang video, it will have a different hash value. Yes, Your Honor. Mag-generate po ng different hash value if na-edit po yung video. Okay, go ahead po. Then after po nun, isinave po namin siya sa storage device and submitted as evidence, Your Honor. So you confirm po that you submitted a copy of the video that you authenticated to the Committee on Justice, and what we played earlier is the authenticated video. Yes, Your Honor. It's part of the authenticated video. Okay, tapos dahil dito po sa inyong proseso ng pag-authenticate, sigurado po tayo na hindi edited, altered, or AI yung video po na hawak po ninyo at pinasa niyo po sa amin. Yes, Your Honor. Okay, maraming salamat po, Madam Chair. Thank you very much. Yan ang manifestation dito sa committee hearing ni NBI Agent John Mark Calilong sa pagtatanong naman sa kanya ni Congresswoman Isabel Zamora. At ipinaliwanag nga dito sa confirmation hearing o kumbaga ay impeachment proceedings ay sinabi nitong si Calilong na ang kanilang ginawang pag-authenticate ay sumailalim sa maraming verification process. At nabanggit niya na yung stream video ay galing kay Attorney Harry Roque. Ayon sa NBI agent, ang outline na verification process ay kinabibilangan ng koordinasyon sa Meta platforms para ma-preserve ang original URL
ang screen recording ng live stream at ang hash value computation para daw ma-detect ang anumang alterations. Nagpapatuloy pa rin itong pagdinig ng House Justice Committee dito sa mga ginawang pagbabantao ni Vice President Sara Duterte, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos Araneta, at syempre itong si former House Speaker Martin Romualdez. At dito nga ay didesisyonan kung anong klaseng karakter meron ang pangalawang Pangulo. At the same time, lumutang din yung kanya mga video sa kanya mga press conference na itinatalaga ang sarili as a designated survivor. Ang tanong kanina sa hearing ni Congressman Joel Chua, bakit niya nasabi yon at bakit niya pinaplano na magkakaroon ng designated survivor? Ibig sabihin ba ay may plano umano na maalis sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan? So yun yung mga tanong dito sa hearing. Mamaya ay didesisyonan ito at kung meron probable cause para maging isa sa mga basihan na madagdag sa mga reklamo laban sa kanya at magpalakas naman sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente, may probable cause, at kung ito ay sapat na para iakyat sa Senado, natatayo namang Senate Impeachment Court. Yan muna ang update mula dito sa Kamara kaugnay ng ongoing hearing ng House Justice Committee sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Ako si Neil Gregorio nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky, mula dyan sa Kamara. Samantala naman, maternity benefits ng PhilHealth, abay tinaasan daw po at pinalawak pa. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray Romel, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas at pagpapalawak ng maternity benefits ng PhilHealth simula bukas, April 30. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na isa sa mga pangunahing dahilan ng komplikasyon sa panganganak ay ang kakulangan sa kakayahang pinansyal ng ilang pamilya na nagiging dahilan para hindi makakuha ng sapat na prenatal care o mga anak ng walang gabay ng doktor. Kaya sa ilalim ng bagong benepisyo, halos triple na ang itataas ng coverage para sa normal delivery. Mula 9,750 ay magiging 29,000 habang aabot naman sa 58,000 hanggang 62,000 ang sasagutin ng PhilHealth para sa cesarean section mula sa dating 37,000. Pinalawak din ang saklaw ng prenatal care dahil dodoblehin ang bilang ng check-ups. Mula 4 ay magiging kabilang na ang mga kinakailangang laboratory test at bakuna. Mayroon na rin 3 follow-up visits matapos manganak na sasagutin ng PhilHealth. Sa ilang kaso, sinabi ng Pangulo na maaaring wala nang babayaran ang pasyente, lalo na kung sa ward manganganak kahit sa mga pribadong ospital. Layunin ng hakbang na mabawasan ang panganib sa kalusugan ng ina at sanggol. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, go sa drivers. Kasama sa mga recipient or tumanggap ng ayuda mula sa Transportation Network Companies, gobyerno muntik ng malugi ng 2.7 billion pesos. Ibalita mo yan, knowledge number 28, Paring Raymond Paas. Paring Raymond. Paring Romel, kung may mga ghost projects sa mga proyekto ng DPWH, ay meron ding mga ghost drivers na beneficiary ng ayuda. Ito ang inilahad ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD sa pagdinig ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC Committee. Ayon kay Gatchalian, nabuting nila ito sa listahan na isinumite sa kanila ng mga transportation network companies na itinuring nilang basura. Ang modus ay may doble at triple ang mga pangalan gaya ng iisang pangalan ngunit nilagyan ng junior yung isa para magmukhang dalawa. Sa kabuuan ay 80% ng mga drivers lamang ang malinis ang record. Ang natitirang 2% o 20% ay ghost drivers dahil ang iba ay expired ang driver's license habang ang iba naman ay wala talagang lisensya. Sabi ni Gatchalian, kung hindi nila masusing sinuri ang listahan na isinumiti ng iba't ibang mga TNCs, ay nalugi ang gobyerno ng 2.7 billion pesos.
Ito ang dahilan kung bakit kailangan pumila ang mga drivers sa pagkuha ng ayuda sa halip na ipadala lang sa kanila sa pagitan ng mga electronic wallet o e-wallet para matiyak ang kanilang pagkatao. Ang DSWD ay nakapag-distribute na ng ayuda sa 1.1 PUV drivers na nagkakalaga ng 5.7 billion pesos. Narito si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. But what was promised to us as a clean list by the TNCs more particularly is now what we call a junk list. Alam niyo ho, in the course of doing the payouts, we found out duplicates, triplicates, errors in names and everything na kung simple lang ho pinasok namin kagad sa e-wallets without batting an eyelash dahil sila nag-certify, we would have lost 2.7 billion of much needed resources. Yan po yung mapupunta sa mga ghost riders, ghost drivers. I don't know what else to call them kasi may the average claim rate namin sa mga payout centers namin is only 80%. Meaning, a good 20%, they don't show up. Meron hong pumupunta, expired ang driver's license. So how can you call yourself a driver? Meron pumupunta ho dun, wala talagang driver's license. Si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala naman, Armed Forces of the Philippines walang valid info sa bagong ugong ng destabilisasyon. Report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Walang natatanggap na panibagong ulat ng Armed Forces of the Philippines kaugnay na umunay recruitment para lumahok ang kanilang puwersa sa tangkang destabilisasyon sa pamahalaan. Ito ang sinabi ni AFP Public Affairs Chief Colonel Sortas Trinidad kasunod ng pahayag ni Senator Ping Lacson na nagpapatuloy ang paghimok ng ilang retirado sa mga aktibong sundalo. Sa sidelines ng balik-itong exercises sa San Antonio, Zambales, binigyan din ni Trinidad na dapat punang ma-validate ang mga kaparehong impormasyon bago tuluyang seryosohin. Gaya ng paulit-ulit ng paniguro, iginiit ni Trinidad ang katapatan ng militar sa umiiral chain of command. Pagtiyak ng opisyal, hindi rin naapektuhan ng naturang issue ang moral ng kanilang sundalo, maging ang partisipasyon ng mga kaalyado sa ilang aktibidad tulad ng nagpapatuloy ng Philippines-US War Games. Pakinggan natin ang AFP Public Affairs Chief. The issue on destabilization has already been addressed. The information needs to be validated. Then the AFP will, as of now, has not reached or has not received any valid information on that part. However, we would like to emphasize that the AFP is a professional organization. We are disciplined and committed and loyal to the Constitution and the chain of command. Pagpag ng Malacanang panibagong urong ng destabilization plot. Aminado man si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na laging may hawak na ebidensya si Senator Lacson, kumpiyansa ang tagapagsalita ng Malacanang na maamoy ito ng investigative bodies ng pamahalaan. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawa naman ang sugatan sa sunog sa Sukat, Muntinlupa. Residential area, mahigit 4 na oras na tinupok ng apoy. Ibalita mo yan RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Dalawa ang naisalang sugatan sa kasagsagan ng sunog sa Purok 2 sa Hacienda Rosario sa Sukat, Muntinlupa City. Kabilang sa mga ito yung 56 na lalaki na nagtamo ng second-degree burn at isang binatilyo na nadali naman ng nero sa kamay. Nabigyan na sila ng paunang lunas ng medical team ng Bureau of Fire Protection at ng Barangay Sukat Rescue Team. Mahigit 4 na oras na sunog yung residential area na pinagtulungang apulahin ng 37 mga truck ng bumbero, gayon din ng volunteers. Mula sa Purok 2, kumalat din sa bahagi ng Purok 3 ang sunog dahil gawa sa light materials yung mga kabahayan at dahil na rin sa lakas ng hangin. Nagpalipad yung BFP ng drone para matukoy yung lawak ng apoy at mabilis itong marespondihan, lalo pa nga at may ilang iskinita yung kailangan pasukin ng mga pamatay sunog. Isa sa mga nasunugan si Ate Antoinette nang malaki raw yung pasasalamat na pinagbabato yung bahay niya ng kanilang kapitbahay. Nasa kasarapan pa kasi anya sila ng tulog ng kanyang mga anak nang sumiklab yung sunog. Pakinggan natin. Bigla pong may nag-i-spark po na mga kuryente po. Tapos yung kapitbahay po namin, dinapo po yung bahay namin kasi sabi may mga nasusunog. Buti na lang po, ginising kami ng kapitbahay namin.
syempre may mga bata kami. Tapos yung mga kuryente, nag-aanuhan na, tapos biglang umuusok-usok na doon, papunta na sa amin. Yun, binaba ko yung mga anak ko. Meron naman po yung mga importanteng bagay ng mga bata. Yun lang po. Tapos konting damit ng mga bata na. Itinaas pa sa ikatlong alarma yung sunog na nagsimula kaninang alas 6:45 ng umaga bago na apula pasado alas 10 na ng umaga. Inaalam pa kung gaano karaming bahay yung natupok at gaano karami yung mga pamilyang apektado sa sunog na iniimbestigahan pa rin yung dahilan. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, ilang leader daw po ng BARM dumulog sa Supreme Court tungkol sa nakabinbin na petisyon sa eleksyon. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Nagtungo sa Korte Suprema ang ilang leader mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nakabilang sa Amana upang questionin ang nakabimbing petisyon kaugnay ng nalalapit na parliamentary election sa reyon. Ayon sa mga petisyon na sina Sultan Alim, Saad Amate at Maulana Mamutok, kinakailangang maresolba muna ang usapin sa pagkilala sa mga political party bago ang halalan. Giit nila hindi dapat maisama ang mga grupong wala sa loob ng mga distrito ng BARM. Sinabi rin ng mga petitioner na nasa 10 regional parties na ang naapruban, ngunit nanatiling pending ang United Bangsamoro Justice Party na iniugnay sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon kay Mamutok, mahalagang ma-recognize ang nabanggit na partido upang maipakita ng MILF ang suporta nito sa peace agreement. Nanawagan din sila sa COMELEC na agad na resolvehin ang mga nakabinbing aplikasyon ng mga partido sa BARM, lalo na itinakda sa Mayo 7, 2026 ang deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga PBL or may kapansanan sa Malabon kasama na rin sa libreng PhilHealth IB at PhilHealth Yakap Registration. Edwin Duque, balita mo yan, Edwin. Tama, Kuya Rodel, personal na sinubaybayan kanina ng Malabon, ang Malabon News, ang Malabon City para po sa isang awarding na PhilHealth IB. At ito yung PhilHealth Yakap Registration para sa mga PBL. Ang PhilHealth Karapan sa BJP at pinangunahan kanina ng PhilHealth Warden Lapid Denisio. Ayon kay Mayor Dennis Sandoval, ito ay isang napakagandang inisyatibo na nagpapahalaga sa kalusugan ng mga pamamayan ng mga sektor ang kanilang kinabibilangan. Lain naman ng programa ay ang sama-samang pag-ahon para sa bawat Malaseño. Iniyak ng alkalde na patuloy ang pagbuo ng mga programa at pag-ugnayan sa mga ahensya para sa kalusugan at pag-unlad ng mga mamamayan. Samantala, Kuya Romel, patuloy na nagbibigay ng patubig o tubig inumin ang matamo naman ng PCSMO sa Malabon dahil sa matinding init ng panahon upang maibsan ang kanilang maranatang init. Ilantiga silang 30 minuto ay kailangan magpahinga para hindi nila masagat yung matinding init habang sila nagtutupan ng kanilang tungkulin sa trapiko. RS-23 yun ang kinagulat sa Disario sa Pilipinas, kung sa Pilipinas. Thank you. Salamat sa report na yan, Edwin Duque. Rapido, 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 hataw, balita. Hataw, balita. Standby ang mga balita mula po sa mga probinsya. Lalaki daw pong naglalaro ng mobile game sa Dasmariñas, Cavite, pinagbabaril, patay. At isang bedridden na senior citizen, patay naman sa sunog sa Iloilo. Isa naman barangay Kagawad nakitang patay sa Midsayap, Cotabato. Mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng shabu kumpiskado o sospek arestado sa Lucena City. Higit 400,000 pisong halaga naman ng shabu na kumpiska, suspect timbog sa Baguio City. Isang lalaki ang nagamok, nahulihan ng patalim at baril sa Leyte. Rapido, 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 hataw, balita. Ang niyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Simayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:37.
Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Fagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fagton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang best. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit. Inis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS.
we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Calefabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. PNDS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito. Ahoy, bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Ido Hataw Balita. Sari pa rin po mga balita mga kaibigan dito po sa Rapido Hataw Balita. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Atsana Probinsya. Isa raw pong lalaki naglalaro ng mobile game sa Dasmariñas, Cavite, pinagbabaril patay. Report mula kay Eric Dastas. Eric? Hindi na nga umawat ng buhay sa pagamutan ng isang lalaki matapos pagbabarilin na ng hindi nakilalang salarin sa tapat ng gate ng Cluster O, Barangay Santa Cruz 1, Dasmariñas City, Cavite. Ayon sa Dasmariñas City Component Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa pagamutan ng Dasmariñas kung saan may dinala sa kanilang ospital na biktima ng pamamaril na nakilala lamang sa alias Rems. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Dasmariñas Police, naglaro ng mobile games ang naturang biktima nang biglang sumulpot ang suspect na lula ng isang motorsiklo at walang pasubali na agad niratrata ang biktima. Nakita naman ang kaibigan ng biktima na si alias Gerson ang pangyayari na posibleng makatulong sa patuloy na sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang nasa likod ng pamamaslang sa naturang biktima. Ito si Eric Testas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang senior citizen na bedridden, patay sa sunog sa Sara, Iloilo. Jocelyn Mac ng Action Radio, Iloilo sa detalye. Jocelyn. Patay ang bedridden na senior citizen na babae matapos matrap sa nasusunog niyang bahay sa Barangay Anoring, Sara. Umabot sa second alarm ang sunog at 5 bahay ang natupok ayon sa Fire Marshal na si Fire Inspector Jory Bilira ng Sara Municipal Fire Station. Tumulong naman sa pag-apula ng apoy ang mga bombero mula sa kalapit na munisipalidad ng San Dionisio, Lemery, Concepcion at Batad dahil naubusan ng tubig ang fire truck ng Sara Fire Station. Ayon sa investigasyon, nagpapahinga ang 69 anyos na biktima nang biglang sumiklab ang apoy. Nakalabas naman ang 62 na kapatid na lalaki ng biktima at nagtangka pa na bumalik pero mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa mixed materials ang mga bahay. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn. Samantala, Barangay Kagawad, nakitang patay sa Midsayap, Cotabato. Report mula kay June Di Makutak. June. Lakay Ray, Lakay Romel, isang malaking palaisipan sa pamilya sa otoridad ang kamatayan ni Poblasyon 3, Barangay Kagawad Rex sa Ali Gutierrez na unang inideklarang missing nitong Martes, April 28 na hindi nakauwi matapos sa wali nakitang pumasok sa isang bangko sa Midsayap, Cotabato Province. Sa bayanihan ng otoridad at ng mga concerned citizen, may isang bangkay ang natagpuan sa isang inn sa poblasyon ng bayan at mga masuri ng otoridad ay bangkay ito ng dineklarang missing person. Sa initial investigation ng Midsaya PNP, ang gulong hold-up ang tinitingnan nilang motibo habang patuloy sa pangangalap ng mga karagdagang impormasyon sa pamilya at sa mga kaibigan ng biktima ang ating mga kapulisan. Yan ang ating update mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 1.2 million pesos nalaga ng shabu, kumpiskado, sospek arestado sa Lucena City. Benji Antioquia, ibalita mo yan. Benji. Arestado ang isang drug pusher o umano ng shabu. Makaraang isagawa ang drug bypass operation kagabi bandang alas 8:50 ng gabi sa Poroca 1, Barangay Bukuhan, Lucena City sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Ruben Balyera. Batay sa report ni Police Colonel Bong Albasia, Quezon PNP Provincial Director, nasa 180 grams ang nasabing hinihinalang shabu at nagkakahalaga ito ng 1.251,000 batay sa standard price. Kaabilang sa mga nakumpiska ang 1,000 piso bill na ginamit bilang drug bypass money ng mga intel ng PNP. Ang drug suspect ay sakay ng kanyang single na motorsiklo na may plate number DESI-27957 na pag-aari ni alias De Leon ng nasabing drug suspect. At ngayon ay pansamantalang nakakulong na sa lock-up jail sa Lucena City at kakaharapin ito ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ito si Benjanjo nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Benji. Samantala naman, higit 400,000 pisong halaga daw po ng shabu
Nakumpiska yung daw pong suspect na timbog sa Baguio City. Report mula kay Lakay, Romy Gonzales. Lakay, Romy. Natiklo ang isang high-value individual drug personalities matapos makumpiskan ng higit 400,000 pisong halaga na pinagginalaang shabu sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa barangay Irisan, Baguio City kahapon. Naaresto ang 27 anyos na lalaking high-value individual matapos magbenta ng 3 sachet ng pinaginilang shabu na may bigat na 15.1 gramo at standard drug price na 102,680 pesos sa isang operatiba na nagpanggap na buyer. Nakumpiskahan din ang suspect ng 7 sachet na naglalaman ng shabu na may pinagsamang timbang na 47 gramo at may standard drug price na higit 300,000 piso. Ang suspect at mga nakakuhang ebidensya ay dinala sa kustodiya ng Regional Police Drug Enforcement Unit ng Cordillera PNP para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa naman lalaki ang nag-amok, nakuha na ng patalim at baril sa MacArthur, Leyte. Alamin natin kung ano nangyari. RH number 32, Jimmy. Angay, Jimmy. Inaresto ng mga otoridad ang isang lalaki matapos mag-amok at magdala ng ilegal na armas sa barangay Santa Isabel, MacArthur, Leyte, alas 6:35 kagabi. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Rick, 33 anyos, laborer residente sa naturang barangay. Ayon sa ulat ng PNP, armado ang suspect ng isang patalim at nagwawala habang kalating hubad sa kalsada. Agad na responde ang mga tauhan ng MacArthur PNP matapos makatanggap ng tawag mula sa barangay chairwoman. Sa pag-iugnayan sa mga barangay tanod, napayapang suspect at nakumpiskang isang patalim na may habang 7 pulgada at kalahati. Sa isinagawang body search ng mga kapulisan na discovery pa ang isang improvised shotgun na nakatago sa kaniyang baywang at isang bala sa kaniyang bulsa. Naharap na ngayon ang suspect sa kasong alarm scandal at paglabag ng Comprehensive Firearms Act Firearms and Ammunition Regulations Act. Dinalang suspect sa MacArthur PNP para ihanda ang kaso laban sa kanya. Mula dito sa DYV Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. Droga, baril at bala na samsam sa iba Zambales. Report mula kay Danny Kumilang. Danny. Nasamsam ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit, PDEU, ang hinihinalang shabu, baril at mga bala sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant sa Purokwan, Barangay Direta, Iba, Zambales. Sa koordinasyon ng Iba Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit, pinangunahan ni Police Lieutenant Michael Ray Bernardo ang operasyon sa utos ni Colonel Benjamin Ariola. Na-recover sa tahanan ng suspect ang humigit kumulang 7.6 gramo ng shabu na nagkakalaga ito ng 51,680 pesos, isang kalibre 45 na baril at 7 bala. Nasa kustudiya na ng Iba Municipal Police Station ang suspect at naharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 at RA 10591. Ayon kay Colonel Ariola, patuloy ang pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga at kriminalidad. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga miyembro ng NPA at supporters sa Northern Samar, isang grupo ng makaliwang kilusan ang sumuko. Jane Bantayan, ibalita mo yan. Jane. Nadagdagan na naman ang sumukong supporter ng New People's Army sa lalawigan matapos nakusang magbalik loob sa impilan ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company, isang 40 anyos na NPA. Mula ito sa Barangay Washington, Katarman, Northern Samar. Isa itong magsasaka at affiliated bilang unit militia member. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ito ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company at inaasahan na makakatanggap ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP at Local Social Integration Program o LSIP, mga programa ito ng gobyerno na ibinibigay sa mga former rebels. Kabilang si Police Lieutenant Colonel Ducio ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company sa patuloy na nananawagan sa mga NPA na iwaksi ng paniniwala sa hindi tamang ideolohiya. Patuloy na
kinabukasan ng nasabing unit sa mga kombatant na nais sumuko. Kasalukuyang nasa kustodiya na nasabing unit ang sumukong miyembro ng New People's Army. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jane Bantayan. Rapido, hataw, balita. Ay, sobrang init naman daw ngayon, sabi ni Ma'am Teresita Atienza. Ano ba ang inaasang heat index sa alam Metro natin, Manila? Nasa 40 rin ha, dito Nako. sa Metro Manila. Ano ba naman yan? Ingat po tayo. Ano po? Abay, matindi po ang init ngayon ng panahon. Pati yung kaganapan sa Kongreso. Sa Kongreso, ano napakainit ng baliktaktakan. Malalaman din natin mamaya for any updates mula kay Mil Carigunan, ha? Alalahanin natin. So, ngayon ang huling araw ng impeachment proceedings. Yan sa Kamara. Rapido, hataw, balita. Thank you, Mr. Renapit. Maraming salamat sa buong person ng DZRH News Team. Thank you rin po sa mga tumutok po sa ating balitaan. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras, alas 3:04.